mayroon laging nakatatak sa taas, sa bandang uluhan ng ating Panginoon, ang mga titik na INRI, hindi ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng INRI? Yan ay daglat ng Latin words na Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus of Nazareth, King of the Jews. So ang ating hari ay nakapako sa krus. Kakaibang hari ito. Ang ibang hari nakatrahe ng mamahaling mga damit na kumikinang. Ang ating hari, kakapiraso lang ang balabal sa kanyang baywang. Ang mga ordinaryong hari ay may nakasuot na singsing sa kanilang mga daliri na mga diamante na mamahalin. Ang ating hari, wala ni alahas sa kanyang mga kamay. Ang meron lang, mga pako. Ang karaniwang hari ay may koronang ginto at may mga palamuting mamahaling mga bato. Kumikinang, kumikislap-kislap. Pero ang hari natin, ang kanyang korona ay gawa sa tinik. Kakaibang hari si Jesus. Walang-wala siya. Walang kayamanan. Halos walang kapangyarihan. Sa krus, wala na nga ang kanyang mga kaibigan. Isa na lamang ang natira sa paanan ng krus. Walang-wala ang ating Panginoon. Ngunit, ang kanyang puso, punong-puno, nag-uumapaw sa pag-ibig. Kaya siya nakadipa. Samantalang nakadipa ang ating Panginoon, handa siyang yakapin tayong lahat. Yakapin tayo ng buong buo. Niyayakap ni Jesus sa krus ang ating kayamanan, ang ating kamatayan, ang ating mga kahinaan, ang ating mga sakit at pagdurusa, ang ating kahirapan, pati ang ating mga kasalanan, niyayakap ng ating Panginoon. Magpapayakap ba tayo sa Kanya? Kung papayakap tayo sa ating Panginoon, huwag tayong matatakot, huwag tayong mahihiya. Gaano man tayo kalayo, gaano mang kabigat ang ating mga nagawang kasalanan, yayakapin tayo ng ating Panginoon. Nakita natin ito sa isang kriminal, isang magnanakaw, pareho ng ating Panginoon nakapako din sa krus. Yung isang kriminal, kinutya siya. Di ba Mesiyas ka, tagapagligtas? Di ba makapangyarihan ka? Sagipin mo ang sarili mo at kasama na kami. Pero itong isang kriminal, ang sabi niya, doon sa kanyang kapwa-kriminal, tayo nararapat lamang na parusahan tayo. Pero itong si Jesus, wala siyang nagawang kasalanan. At ang sabi niya kay Jesus, alalahanin po ninyo ako kapag kayo ay naghahari na. Nagpayakap siya sa ating Panginoon. Gaano man kabigat ang mga kasalanang kanyang nagawa, handa siyang bumalik sa ating Panginoon. Ngayong mga araw, may mga nababalitaan tayo mga magnanakaw sa ating lipunan. Sana
magpayakap din sila sa ating Panginoon. Huwag sila magmatigas at sabihin, hindi kami nagnakaw. Wala kaming ninakaw. Sana matuto sila dito sa isang magnanakaw sa ating Ebanghelyo na hindi sila nahihiya na aminin ang kanyang pagkakamali sa Panginoon. Sapagkat kapag tayo ay umamin at bumalik sa Panginoon, sasabihin lang niya sa atin, "Today, you shall be with me in paradise." Ngunit mga kapatid, kapag tayo ay nagpayakap sa Panginoon, hindi lang ang ating mga sakit, hindi lang ang ating mga problema, hindi lang ang ating mga kasalanan at kahinaan ang ipayayakap natin sa Panginoon. Ipayayakap din natin sa Panginoon ang ating kaunting kapangyarihan, ang ating kakayahan, ang ating mga talento, ang ating kayamanan, ang ating lakas. Hindi pwedeng sasabihin natin sa Panginoon, "Lord, yakapin mo ang mga sakit ko. Yakapin mo ang mga problema ko. Yakapin mo po, Panginoon, ang aking kahinaan. Pero, yung kayamanan ko, Panginoon, akin na lang yun. Huwag mo nang pakialaman yun, Panginoon. Itong aking kagandahan, aking kagwapuhan, akin na lang to. Gagamitin ko ito para yumaman." Hindi pwede yung ganun. Pag nagpayakap tayo sa Panginoon, magpayakap tayo ng buong buo. With our lights and shadows, with our strengths and weaknesses. At kapag niyakap tayo ng Panginoon ng buong buo, maririnig natin ang kanyang sinasabi sa atin, "Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, give time and effort and attention and affection to those who are sick and lonely." Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, nakapako ang mga kamay ko. Kapag kaniyakap ko na kayo, kayo na ang aking magiging mga kamay. Kayo ang magpapakain sa mga mahihirap na minamahal ko. Sa mga may sakit, nakaawa-awa. At anuman ang gagawin ninyo sa kanila, parang ginawa na ninyo sa akin. Mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, wala dapat nagugutom, wala dapat nalulungkot, walang nagdurusa at naghihirap. Kapag tayo ay tumutulong sa pagpakain sa mga nagugutom, sa pagtulong sa mga nasalanta ng baha, sa pagpapaaral sa mga taong walang kakayahang magbayad, sa pagbisita sa mga may sakit at pag-alaga sa mga matatanda, mga kapatid, tumutulong tayo sa pagpapalaganap at paglago ng kaharian ng Diyos. Tumutulong tayo sa pagpapalaganap sa paghahari ni Jesus. Magsitayo po tayong lahat. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin
natin lagi ang Diyos.